Mga RTC, kamusta po kayo dyan? Napag-iisip-isip ko lang. Napahuli si Tatay Digong. Nasa ICC na siya, nasa Netherlands. Tapos nung tanungin po ni Sara Duterte kung ano pong kalagayan niya ron, sabi niya maganda naman dahil para daw siya nasa hotel. Natatawa pa. Mm. Di ba? Sabi niya meron daw siyang internet, may TV, may telepono, lahat meron di ba? May ang ganda yung kama niya, may nakaset yung temperature dun sa gusto niyang temperature. So, basically para siyang nasa hotel, kaya lang hindi lang siya makalabas. Ganun lang. Ang naiisip ko naman dito, alam kong mali ito alam kong mali pero pagka siya naman ay napalaya dyan, sigurado naman mapapalaya ito dahil sa proseso mali mali yung proseso ng pagpapahuli sa kanya Wala naman jurisdiction to, kaya mapapalaya sigurado to. Yun lang ang aking pananaw dyan. Kaya lang, pag napalaya siya dyan, sa Pilipinas meron yatang ipinail na kaso sa kanya inciting to sedition din. Baka dun siya makulong. Naku po, magsasama sila ni Pastor Apollo Kibuloy doon ay mahirap po yung kulungan doon. Hindi kaya ni Tatay Digong yun. Hindi hotel yun. Kaya naisip ko, bakasyon muna si Tatay Digong dyan. Di ba? Di ba? Mahirap Mahirap yung kalagayan Baka mamaya, sa edad ni Tatay Digong doon pa siya ipahuli sa Pilipinas at doon siya ikulong. Naku po, mahihirapan po lalo si Tatay Digong doon. Yun lang iniisip ko, napag-isip-isip ko So, ewan ko kung ano po ba kaya masasabi nyo dito. Mag-comment nga naman kayo, tingnan natin kung hindi ko maintindihan kasi alam mo na, hindi natin kilala itong gobyernong ito Di ba? Hindi mo alam kung anong gagawin nilang kasusunod di ba? So comment lang po dyan sa baba. Tingnan natin kung ano po ba mga saloobin nyo dyan tungkol dito. Ito po si RTC. Usap ulit tayo mamaya.